Okay, kumusta mga kapadyak? Finally, may panibago na naman tayong bike. This is the newly introduced model from Beta Bikes. It's called Veiltail. It's a 29er. Tapos dalawang variants ito. Yung isang variant nasa akin, ito na yon. Nakakatawa lang kasi last year pumunta kami sa Bike Moto to introduce their lineup. So nandun yung mountain bikes saka road bikes. Then right after, around December, I was contacted by Beta Bikes. Sabi, they will provide me with the bike. Hindi pa nila dinisclose kung ano model yung kasi sabi lalabas pa lang for 2020. So ito na yon. Pinick up ko tapos inassemble ko na rin sa bahay. And for transparency, I didn't ask for this and they are generous enough to provide us with the bike para may pakita sa inyo. So this is the Beta Veiltail 29er. Ito yung Diore na variant. 1x10 ng drivetrain. Nagkaroon lang ng konting adjustments. After ko buuin to, dinala ko to sa shop para sa mga adjustments na yon. So ano yun? Usually straight from the box, yung mga cablings ito mahaba. Ganun talaga to have more allowance. Kasi usually magpapalit ka pa ng handlebar at saka para mas akma yung measurement ng mga cablings para sa bike. So ang gagawin nila, hahabaan nila yung mga kable. So bahala na yung mechanic or bahala na yung user. Kaya ang ginawa dito, pinakat ko na to according dun sa dapat. Kaya ngayon mas maayos na yung cabling. Sobrang haba ng allowance. Kaya ang ginawa ko, pinaroute ko rito sa kaliwa. When it comes to the assembly, ang ginamit ko lang is Allen wrench, Swiss knife para makat yung mga styrofoam tsaka zip tie ng packaging, at saka wrench na rin para dito sa pedal. Kaya ganun lang yun pag bibili kayo ng panibagong bike, straight from the box. Tapos ano lang yun, ita-tighten nyo lang, tapos ilalagay nyo lang tong handlebar. Tsaka yung front wheel na rin. Pati na rin yung rotors, ilalagay nyo sa wheel set. Tapos i-allen na rin yung brake calipers dun sa fork. Pagdating naman sa adjustments, pumunta naman ako sa shop after kong itayo yung bike. Tapos proper cable management, pinakat ko tapos pina-arrange ko para mas maayos. Nagpa-align na rin ako ng rotors kasi pag simula pa lang, pag straight from the box, sumaside-side pa yan hindi pa niya nakukuha yung proper alignment Kaya pinaayos ko na rin yon, pinatono ko na rin to. Kaya ngayon, it's in tip-top shape tapos nagamit ko na. Actually, yung pagbuo ko nung bike hanggang sa ngayon is in a span of 2 weeks. And I can say na very efficient siya pagdating sa mga daily commutes at saka sa mga errands, lalo na sa mga urban setting. Ayan, pag-usapan naman natin yung mga piyesa na nakalagay dito, yung mismo specifications. Once again, this is Beta Veiltail 29er. Tapos 1x10 yung drivetrain, naka Shimano Diore na. Yung kulay nito is silver na merong hologram na logo. So yung Beta na logo talagang matingkad. It's been almost 2 weeks of using it and para sa akin malaki yung frame kasi naka 16 ito. Tapos ang size ko lang naman is 15, so one size bigger to para sa akin. Since hindi ko pa naman napapang trail tapos hindi ko naman napapang recreational ride, talagang for daily commute lang. Enough na to kasi ang importante sa akin is may magamit. Yung fork stock na Beta, tapos yung brake set nito is Shimano MT200. Hydraulic na rin. And then naka Shimano Diore 10-speed na shifters. Ang derailleur naman niya is Diore na rin with the clutch. Yung chaining ito at saka crankset is hindi pa Diore, na stock pa lang siya. And then kasama na rito yung plastic pedals. Yung cockpit straight up Beta, 80mm yung stem length, tapos naka low rise na handlebar. Yung wheelset nito stock Beta na rin, 29er. Tapos 2.10 naman yung thickness ng gulong, naka-kenda na. Internal na yung routing ng cables, tapos yung C-tube naman mas manipis, 27.2 ito, naka-Beta na seat post, and then yung saddle niya is stock na Beta na rin. This is the Beta Veiltail 29er Shimano Diore series. Kung gusto niyo yung isa pang version na to, meron ito yung L2 na series naman naka 2x12. Pinagpilian nila ako kung gusto ko yung 2x12 or 1x10. Para sa akin okay na yung 1x10 kasi gagamitin ko to for almost daily commutes at saka yung mga short distance na recreational rides. Para sa akin more than enough yun. Hindi ko naman talaga gagamitin sa mga intense na ahunan at saka sa mga competitive na rides. So this is more than enough. Tapos magkaiba na rin sila ng price. Itong Diore na version, this is 14,500. Yung L2 version naman is 15,000. Okay, so this is the Beta Veiltail 29er Diore variant, 1x10 yung drivetrain, and nagamit ko na to for almost 2 weeks na. And I can say na talagang efficient siya para sa mga commutes ko. Kaya kunwari bike to work, ideal na yung ganitong setup. You have the option to upgrade or kahit hindi na, okay pa rin naman. Weight, kung for commuting lang naman, hindi naman siya ganong ka dapat maging conscious. Tinimbang ko to, nasa around sub 31 pounds yung bigat niya. Pero wala rin naman problema kasi naka-rigid fork na siya. Kung gusto niyo pag-aangin or gusto niyo mas maging efficient pa, ang kailangan ditong pag-aangin is yung rotational weight. At saka straight from the box, hindi ka agad makukuha yung measurements saka tamang fit ng mga proper contact points So ano yung mga yon? Yung reach mo sa handlebars, yung comfort ng saddle, at saka yung pedal. Para sa akin, all stock, tapos ginagamit ko for almost everyday na commute, okay na yon. Pero kung gusto niyo pang i-improve to, kunwari gagamit niyo for weekend rides, yun yung mga things to consider. Not necessarily kailangan yung gumastos or pag-aangin talaga totally, pero more on kung saan kayo komportable
for the sake of the viewers and the subscribers, gagawa natin ng separate video yon kung ano yung mga dapat palitan, ano yung mga dapat gawin para magkaroon ng proper adjustment according sa height saka sa mga contact points na nakaka-apekto sa pagra-ride natin. So abangan lang natin sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo at saka click nyo yung bell button para ma-notify kayo sa video na yon. So those are the general considerations when it comes to the proper adjustments. Ngayon naman sa personal adjustment para sa akin, ang nakikita ko rito, in a span of 2 weeks na paggamit ko nito sa halos araw-araw, dahil hindi ko to ka-size 16 inches, ang gamit ko is 15 sa 29er. Medyo naka-lean forward ako. Slightly negligible pagdating sa short distance rides, pero pag nakakalayo na, medyo nararamdaman ko na yung discomfort. Konting adjustments lang naman. So ang una kong pinagawa, pina-forward ko tong saddle. Nakasagad na yung pag-forward niya dun sa railings. Pangalawa naman, if you're using a frame that is one size larger, is iklian yung stem para kahit paano is lumapit na rin yung handlebar. And then pangatlo is yung handlebar. So far, okay naman sa akin tong stock. Komportable yung grip, tapos may ridges pa yung rubber grip niya. Kaya ang sarap niyang diin-diinan pag kunwari pagod ka na. Parang minamasahe ko yung yung palad ko. Nakakatuwa. Pero kung gusto niyo ride na mas komportable para sa kamay nyo, meron naman mga lock-on grips na may palm rest. So okay na rin yun. Another thing to consider. Tapos pagdating naman sa interior, pansin ko naka-Schrader valve pa to. Ngayon wala namang problema kung Presta or Schrader. Pero para sa akin, pwede kong palitan ng Presta valve kasi lahat ng bike ko naka-Presta valve para hindi na ako maglilipat-lipat nung so more on the access lang at saka yung less hassle ng pagpapalit-palit. Yun lang naman. Pero pagdating sa valve na to, yung Schrader, okay lang din naman, walang problema. And then last naman is yung pedal. Kasi straight from the box, naka plastic pedals ito. Usually yung mga ganitong klaseng pedal hindi tumatagal sa akin eh. Pero pag bibili naman kasi ng bike, usually hiwalay yung pedal eh. Bonus na lang talaga na may kasama siyang flat pedals. Para lang ito for the meantime may magamit. Pero once na pakinabangan nyo na, tapos na tumating yung time na wear and tear na siya, ideal na palitan na ng aluminum pedals para mas matibay, tapos seal na rin yung bearings nun. Kaya hindi kagad papasukan ng kung ano-anong dumi o kaya tubig. So those are some of the improvements or the adjustments na pwede nyong gawin pag bumibili kayo ng mga panibagong bike. Yung mga straight from the box na stock. Pero matagal pa yon, hindi pa agad-agad. It may take me months for me to do the adjustments or the upgrades. At saka pag mag-upgrade naman, it's for your own comfort na rin. Not necessarily gumastos ng napakalaki. Para lang din mas maging more pleasant yung experience nyo sa pagra-ride. With regards to the stock parts of Beta Veiltail, good na to as it is. Kasi yun nga para sa purpose ko, nagagawin kong commuter bike siya. So para kanina yung ganitong klaseng setup. Actually para sa mga cyclists in general, pagpalagay natin na wala pa kayong road bike, tapos gusto nyo na din mag mountain bike, tapos si area nyo may mga light trails na sobrang swabe lang, hindi ganun ka-technical, pasok na to. Tapos isa pang maganda move na ginawa ng Beta is ginawa nila, yung stock nila is rigid fork. Rigid fork, hindi suspension fork. Bukod sa mas cost efficient to, more than enough na to para sa intended use nito. Light trails saka sa mga leisurely paved rides. Pangalawa, pag bibili kasi ng mga budget bikes, usually naka-spring loaded na suspension forks pa yon. And then kung gusto namang subukan yung mga trails, gagawin nila eventually, magpapalit din naman ng mga air suspension fork. So dodoble rin yung gastos. Kaya ang ginawa nila, nag-rigid fork na lang sila. This way, mas efficient yung pagpedal nyo on and off-road. Pagdating naman sa mga lubak, sa mga uneven, saka sa mga hindi ganun ka-safe na mga daanan, makakatulong na yung Kenda na mountain bike tires. So that's it. Thank you for watching. This is the unboxing video saka impression ko sa Beta Veiltail na Shimano Deore yung drivetrain. I-announce ko rin pala na ongoing pa rin yung raffle natin ng Beta mountain bike frame. Kung hindi nyo pa napapanood yun, ililink ko sa description para doon sa mechanics, kaya sali na kayo. Hanggang February 28 lang to, kaya sali na. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe kayo ngayon na para sa mga upcoming giveaways, upcoming events, at saka mga long rides na tiyak na magugustuhan nyo. We are now on the road to 100,000 subscribers and marami pa akong nakalatag at nakahandang mga videos para sa inyo. Kaya kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng content, mag-subscribe na kayo ngayon. I-click nyo yung bell button para ma-notify kayo kaagad. That's it for today. Ride safely.